Good day! Tapos na tayo mag-configure ng file and storage services. Tapos na natin i-install din ang ating File Server Resource Manager. Ngayon, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng ating organizational unit, dalawa, at dalawang user account dito sa ating server. Okay, so paano tayo makakapag-create ng organizational unit and user account? So first, dapat nasa server manager ka kung saan nandito tayo ngayon. Next, i-click lang natin itong tools under dun sa upper right side ng ating server manager. Click lang natin. Hanapin natin ang Active Directory, Users, and Computers. Click lang natin to. Once na maklik natin to, lalabas ang ating Active Directory, Users, and Computers na kung saan andito lalabas at makikita natin ang ating domain name na berlin.com. So, expand lang natin ito. Yan, makikita natin to. So, kung ano laman ito, ito lang din yun. Okay? So, right-click natin yung ating domain. Sa ating domain, rather. And then, i-click natin itong new. Piliin natin ang organizational unit para sa dalawang organizational na gagawin natin. Maglagay tayo ng admin, department. Make sure na naka-uncheck itong protect container from accidental deletion. Okay? And then, click OK. Next, i-click ulit natin ang ating domain. Right-click, new, and then organizational unit. So, ang lalagay naman natin dito ay IT department. Okay? Uncheck natin to. And then, okay. So, meron na tayong dalawa ngayon na organizational unit na gawa. Okay? Ang susunod naman natin gagawin ay gagawa tayo ng dalawang user account kada organizational unit. So, paano ang gagawin natin dito? I-click lang natin tong users. Yan. At hanapin si administrator. Once na makita natin si administrator, right-click natin, and then copy. Lagyan natin ng pangalan. So, for this example, ang gagawin natin mga pangalan, under kay admin ay A and B, under kay IT department, C and D. Okay? So, A. Ang login natin, tatlong A. After that, click natin yung next. Then, i-check natin yung password, never expires. Then, password, admin1234, admin1234. So, dito, magkakamukha na lang gawin natin password sa apat na user account. Okay? Click natin yung next. Finish. Click ulit natin administrator. Right-click, copy. Okay? So, BBB. And then, oops, lumagbas. BBB. Click next. Admin1234. Admin1234. Then check the password that never expires. Click next. Finish. After natin makagawa ng dalawang user account para kay admin department, i-select natin ito. And then, i-drag natin kay kay admin department. Sorry. Ayan. And then, click yes. So, makikita nyo na wala siya kay users. Napunta na siya kay admin department. So, same process lang din ang gagawin natin under kay IT department. Punta kay user, right-click kay administrator, copy lang natin to, CC, hindi ka mag-CC, CCC. Click next, password never expire, i-text natin yan, expires, admin1234, password din, 234, click natin yung next, finish. Next, another and last account na meron sa atin is this one. Copy. So, DDD. Okay. Click natin yung next. Admin1234. Sorry, baka mamali. Hindi ako. Admin1. Ay, namamali. Sorry. Admin1234. Sorry Admin1234. Password never expires. Okay. Click. Okay. And then, click finish. So, same process lang ang gagawin natin. Select natin itong dalawang user account. And then, i-drag natin papunta kay IT department. Yes. And click yes. So, ngayon, meron na tayong tig-dalawang user account both kay admin at kay IT department. So, kadali lang, di ba? Hanggang sa susunod na mga video. Paalam!